Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga lihim na bagay sa nakalipas ngayon at sa mga darating ay nasa iyo, Ama namin na nasa langit. Sapagkat ginagawa mong lahat at pinahihintulutan mong lahat ayon sa iyong kalooban. Para sa iyong kaluwalhatian, maluluwalhati ka sa pagliligtas at maluluwalhati ka rin sa pagkawasak bilang pagpapakita mo ng iyong banal na hatol at galit sa kasalanan. Ang mga lihim na bagay ay sa Diyos. Subalit may mga bagay na ipinahayag ka sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na kasulatan, sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, upang kami ay sumunod sa iyo, makapamuhay sa iyo, at maituro namin to sa aming mga anak, physically, maging sa mga anak sa pananampalataya, spiritually, hanggang sa mga susunod na henerasyon ng Iglesia. Kaya buksan mo ang aming isip ngayon, patawarin mo ang aming mga kasalanan, linisin mo po kami sa lahat ng hadlang, at isustain mo ang aming mga pagod, ang aming mga isip, sa mga natitirang oras ng pananambahan upang maunawaan namin ang aming relasyon sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Ultimately, kahit gaanong husay at kaliwanag ang ating pagpapaliwanag patungkol sa pananampalataya, patungkol sa Ebanghelyo ni Kristo, patungkol sa ating mga doktrina, ito ay mauuwi lamang sa isang katanungan, at yan ay kung nakilala ba natin ang Diyos ayon sa dapat nating makilala ang Diyos. Kung umiipekto ba sa atin ang Ebanghelyong ipinangangaral sa atin upang tayo ay makalapit sa Diyos. So 1 Peter chapter 3 verse 18. Mababasa natin na namatay ang ating Panginoong Hesukristo upang tayo ay kanyang madala sa Diyos. Sapagkat si Kristo man ay nagbata rin minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid upang tayo ay madala niya sa Diyos. So ultimately, dapat malaman natin kung para saan ang paghihirap ni Kristo. At ang kapangyarihan ng krus ni Kristo, kung kaya't sinasabi niya na walang ibang daan at walang ibang buhay at katotohanan patungo sa Ama, sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay hindi matatanggihang biyaya ng Diyos na walang sino mang ang nakatagpo kay Kristo na hindi makakatagpo sa Diyos. Yun ang in-accomplish ng ating Panginoong Jesucristo. Kung natagpuan natin na si Jesucristo ang daan, makakarating tayo sa Ama. Kung naunawaan natin na si Kristo ang buhay, meron tayong buhay sa Diyos. At kung tatanggapin natin ang katotohanan ni Kristo, maranasan natin ang kalayaan, at yung kalayaan na yan na magdadala sa atin sa isang buhay na nais ng Diyos na ipamuhay natin. So it doesn't matter kung gaano kahusay, kung gaano kagaling ang pagkaintindi natin sa banal na kasulatan.
It goes to our conscience, sa reality ng ating buhay, kung kilala ba natin ang Diyos. Because sa mga tao sa sanlibutan, meron silang knowledge about God. Kaya lamang hindi nila niluwalhati ang Diyos ayon sa dapat luwalhatiin ng Diyos. Romans chapter 1. Romans chapter 1 verse 18, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat na kasamaan at kalikuan ng mga tao na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Ngayon, bakit ang puot ng Diyos ay nahahayag? Sapagkat ang mga tao ay may kalikuan. Sapagkat ang mga tao, binabali nila yung katotohanan. Paano binabali ng mga tao ang katotohanan? Talatang 19, sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila. Sapagkat ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ang sanlibutan, ay nakikitang maliwanag sa pagkatanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya. Maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos upang sila'y walang madahilan sa Diyos. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos. Makikita natin mga kapatid, doon sa ganoong paraan, pala binabali ng tao ang katotohanan. Sapagkat sa pamagitan ng isang hayag na pagpapatunay na mayroong Diyos, ang tao ay nabubuhay na parang walang Diyos. Yun ay pagbali sa katotohanan. Na hindi nila sinamba ang Diyos, na hindi sila marunong magpasalamat sa Diyos, kung hindi habang nakikita nila na may Diyos sa pamagitan ng mga bagay na nilalang. Tuloy natin sa verse 21, kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid, at mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Ang mga nagmamarunong ay naging mga mangmang, at pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, at mga ibon, at mga hayop na may 4 na paa, at ng mga nagsisigapang. So makikita natin, paano binali ng tao ang katotohanan patungkol sa Diyos? Una, sapagkat kahit alam nilang may Diyos, sa umpisa pa lang ng mga panahon, sa panahon pa lang ni Adan, hanggang sa mga succeeding na generation, alam nila na may Diyos, namuhay silang parang kagaya ng walang Diyos hanggang sa panahon ni Noah, kung maalala natin. And secondly, maaaring nakita nila na hindi sila pwedeng mamuhay na walang Diyos because may mga bagay sa daigdig na hindi natin kontrolado. Kailangan may Diyos. So imbis na bumalik sila sa Diyos na gumawa ng langit at lupa, nag-imbento sila ng mga Diyos na sasambahin nila. So makikita natin na ang problema ng tao ay hindi pagkakilala sa Diyos at walang relasyon sa Diyos. At kahit ang mga hintil, gumagawa sila ng kasamaan sapagkat hindi nila kilala ang Diyos. Basahin natin 1 Thessalonians 5. 1 Thessalonians 4, verse 5. Na ang verse 5, hindi sapita ng kahalayan na gaya ng mga hintil na hindi nakakakilala sa Diyos.
So yung pamumuhay ng tao na ayon sa laman, na ang sinusunod niya ay yung kanyang sarili, mga pagnanasa, ay nagpapakita na wala siyang kinikilalang Diyos. Sapagkat kung kilala ng tao ang Diyos, supposedly, dapat alam mo sa sarili mo na ang ginagawa mo masama ay nakakasama sa iyo, which is hindi gusto ng Diyos on the first place. Magdadala sa atin sa mga bagay na ikasisira ng ating pagkatao. At na mag-aaksaya ng ating buhay, kung kaya't hindi dapat tayo sumusunod sa tawag ng laman. And ang mga Gentiles, ginagawa nila yan sapagkat hindi nila kilala ang Diyos. Kaya nga ang taong sumusunod sa tawag ng laman ay patay sa kasalanan, patay sa spiritual na buhay. At ultimately, ang pagiging totoo ng Kristyanismo ay makikita natin sa epekto ng Ebanghelyo ni Kristo sa tao. Sa Titus 1:16, pinangaral sa atin noong nakaraan, pinapakilala kilala nila ang Diyos, pero sa kanilang mga gawa ay kanilang itinatanggi ang Diyos. So ang gospel na hindi magdadala sa atin sa reality ng pagsamba sa Diyos at magpapalaya sa atin sa ating mga kasalanan at magpapalaya sa atin sa ating mga Diyos-Diyosan ay hindi tunay na ebanghelyo. At hindi natin naranasan ang epekto ng kamatayan ni Kristo kung hindi tayo matututong humarap sa tunay at buhay na Diyos. Maraming talata para dyan. 1 Thessalonians 1:9 and 10. Diba? Sapagkat sila rin ang nagbalita tungkol sa amin kung paanong nangapasok kami sa inyo, nakarating kami sa inyo, at kung paanong nagbalik kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa Diyos na buhay at tunay. At dahil nasa gitna tayo ng daigdig na to, meron tayong pag-asa sa pangako ng ating Panginoong Jesucristo na isang araw siya ay babalik. At yan ay isang buhay na patotoo na tayo ay buhay sa Diyos, sapagkat yung ating pananampalataya sa Kanya ay nagtutulak sa atin na maghintay sa Diyos. Mahirap manabik sa mga bagay na hindi natin naunawaan o hindi natin nakapanabikan, hindi natin natikman, hindi natin naranasan kung paanong kapangyarihan ang meron ng Diyos sa buhay natin. Verse 10, at upang hintayin ang kanyang anak na mula sa langit, na kanyang ibinangon sa mga patay, si Jesus nga na nagligtas sa atin mula sa galit na darating. So ang kasalanan ng tao, ang ibig sabihin ng kasalanan ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi basta pagsuway. Ang pagsuway ay epekto ng pagpapawalang halaga ng tao sa Diyos. Ang pagsuway ng unang tao ay epekto ng kanilang kawalan ng pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Makita mo, ipinagpalit ng unang tao yung kautusan ng Diyos, yung relasyon niya sa Diyos, yung pagpapala ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ng tawag ng kanyang tiyan at tawag ng kanyang mata. At nakita ng babae ayon sa banal na kasulatan na ang bunga ay masarap kainin. At ito ay nagpapatalino. Kaya siya ay kumuha at ibinigay niya sa kanyang asawang lalaki. At ng oras na yon, dahil sa kanilang pagsuway, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Bago dumating ang pagsuway, nandun muna ang pagmamataas. Hindi ginawa ng Diyos ang tao para pumantay ang tao sa Diyos. Ginawa ng Diyos ang tao para sa kanyang kaluwalhatian.
Ibig sabihin, dinisenyo talaga tayo ng Diyos para maging tagasunod niya. Para mabuhay sa Kanya. Never nilagay ng Diyos ang tao para manguna sa Diyos o para magpa-importante sa Diyos. Hindi. Kaya nga, hindi problema sa atin kung maiintindihan natin ang kalayaan natin na totoong malaya tayong mga tao. Meron tayong kalayaang mag-isip, meron tayong kalayaang kumilos, meron tayong kalayaang magdumama ng mga gusto nating pakiramdam. Pero on what purpose ka binigyan ng Diyos na ganyan? At yung layunin na dapat luwalhatiin ng tao ang Diyos, yun yung defining purpose kung bakit tayo malaya. Because gusto ng Diyos na ating pagsamba galing sa puso. Gusto ng Diyos magpasya tayo. Magpasya kang maglingkod sa Diyos sapagkat ginawa ka ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Malaya tayong magmahal sa Diyos sapagkat binigyan tayo ng Diyos ng puso para hanapin ng Diyos at ibigin ng Diyos. Kaya lang, yung laya ng tao na yan, ginamit niya para sa pagsamba sa sarili. Nang sinabi sa kanya ng ahas, kayo ay magiging kagaya ng mga Diyos. So ang problema ng tao sa kasalanan ay yung hindi niya naunawaan ang pagka-Diyos ng Diyos sa buhay niya. In fact, kahit sinong matinong tao ay mag-iisip na may Diyos. Pero hindi niya mauunawaan anong relasyon ng aking pagiging tao sa Diyos. At doon tayo nagkakaroon ng problema sa kayabangan, sa pride, at sa pagsuway. Parang kagayan sa kapag ikaw ay may tauhan. Alam ng tauhan mo na boss ka niya. Kaya lang hindi siya marunong lumagay sa pwesto. Alam niyang nandyan ka bilang boss. Nakikita ka niya. Pero late pumasok. Tamad. Sabi mo, marunong naman ako makipagkapwa-tao sa iyo. Pero lumagay ka naman sa pwesto mo. Tauhan ka. Akong boss. And yan ang relasyon ng tao sa Diyos. Ang tao hindi marunong lumagay sa pwesto. So alam niya, kaya nga relihiyosong tao sapagkat alam niyang may Diyos, kung kaya lang hindi marunong lumagay sa pwesto. Dahil ang nakikita niya, na ang pinaka-ultimate na Diyosan sa daigdig na to ay hindi yung bato. Hindi yung kahoy. Yung sarili niya. Kaya makakabasa ka sa Biblia ng mga talatang ang kanilang Diyos ay kanilang mga tiyan. Na ang pinaka-relihiyon ng tao ay hindi yung mga maling relihiyon. Katoliko, Sabadista, hindi yun eh. Ang relihiyon ng tao, yung pagsamba mo sa sarili mo. So, pipili ka lang ng relihiyon na sasakto doon sa pagsamba mo sa sarili mo. That's why ang iglesia ng Panginoon nakaka-open. Dahil walang tao na patay sa kasalanan at walang malinaw na vision kung sino ang Diyos ang magsisimba para masaktan. Napupunta sa simbahan para madisiplina. Some of the people will go to church, they will see to God, they will look unto God, at yung may gusto nilang Diyos, yung Diyos na sakto sa pangangailangan nila.
Gusto nila ng Jesus Christ na nagpaparami ng tinapay, pero hindi yung Jesus Christ na nangangaral sa iyo ng sumampalataya ka sa Kanya, buhatin mo ang Kanyang krus at sumunod ka sa Kanya. Sumunod ng Jesus Christ na nagpapagaling ng pilay, ng bulag, pero hindi mo gusto yung Jesus Christ na ini-ignore ka pagka puro material sa lupa ang pinag-iisip mo. So you see, kaya sinabi sa Romans 3, wala naghahanap sa Diyos. At sasabihin ng mga tao, teka lang, paano wala naghahanap sa Diyos? Lahat nga ng tao halos relihiyoso. Sapagkat walang naghahanap sa Diyos na ayon sa Biblia, sapagkat hinahanap ng mga tao yung Diyos na ayon sa kanilang sarili. Now, medyo napahaba-haba at nauna yung implikasyon, sapagkat alam naman ninyo yung mga bagay-bagay na yan. And I want you to open your Bibles sa Psalms chapter 19. At pag-uusapan natin na patungkol sa pagpapahayag ng Diyos sa kanyang sarili. Awit, ang kabanata ay 19. Now sa Biblia, may dalawang pagpapahayag ang Diyos ng kanyang sarili. Pagka sinabi natin, pag nag-usap tayo tungkol sa revelation, term sa English ay revelation, ang ibig sabihin nun ay ang pagpapahayag ng Diyos ng kanyang sarili sa mga tao. Marami na ako explanation kanina. Pero siguro napansin nyo doon na kapag ang Diyos ay nagpahayag, hindi siya nagpapahayag ng kung anong mangyayari, kung ano ang dapat mong malaman. Hindi ganun, hindi limitado sa ganung mga bagay ang pagpapahayag ng Diyos. Pag ang Diyos ay nagpahayag sa tao, ipinahahayag ng Diyos ang kanyang sarili. Kaya nga nagkasala ang tao sapagkat binaliwala nila ang Diyos. Hindi basta yung sinabi ng Diyos, kundi mismo yung Diyos na hindi nila sinamba. Now, there are two kinds of revelation sa Bible. The verse 1 is the general revelation. The general revelation. Dapat natin sabihin, universal na revelation. At mabasa natin sa chapter 19 verse 1 hanggang verse 6. Psalms 19 verse 1 to 6 ay tumutukoy sa isang pangkalahatang pagpapahayag ng Diyos sa kanyang sarili. Verse 1, ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. Now, pag tinignan mo yung salitang kaluwalhatian ng Diyos, pwede nating maintindihan mula sa salitang Hebrew na bigat, kabod, weight, importansya, ang value ng Diyos. Ang langit ay nagpapahayag kung gaano kaimportante, kabigat. And that's why we must glorify Him bilang tao, luluwalhatiin natin ang Diyos sapagkat ang Diyos ay hindi pwedeng mamiss. Na kahit ang bulag makakakita ng kaluwalhatian ng Diyos. Mas malaki pa yan sa elephant in the room. So the heavens declare the glory of God and the firmament sheweth His handiwork. Ngayon, ang general revelation, makikita mo tatlong description. So verse 2, ang kapahayagan ng Diyos sa kalikasan ay walang katapusan. Tuloy-tuloy. Walang putol. Verse 2,
Sa araw-araw ay nagbabadya ng pananalita at sa gabi-gabi ay nagpapakilala ng kaalaman. Umaga, gabi, hapon, sumasaksi na may Diyos. Bagyo, walang bagyo. Lahat ng pangyayari sa kalikasan, sa daigdig, ay nagpapahayag na may Diyos. At hindi yan natatapos hanggat may langit at lupa. At ang pangalawa sa verse 3, ito ay nauunawaan. Hindi misteryosong bagay na tanggapin na may Diyos. Pinapakomplikado lang ng mga taong pinagsisikapan nilang patunayan na walang Diyos. Pero sabi sa verse 3, walang pananalita o wika man ang kanilang tinig ay hindi marinig. Iba-ibang lengguwahe. Pero sa kapahayagan ng kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng kalikasan, hindi pwedeng may taong magsasabing, hindi ko alam na may Diyos. Ito ay nauunawaan. In fact, ang science ay hindi uusad kung ang mga unang scientists ay hindi naniniwala na may Diyos. Bakit sila nag-conduct ng mga experiment? Because they hope na meron silang makikitang governing law sa nature. Kaya umusad ang science because ine-expect ng mga scientists may order dyan. And inaral nila. Hindi nila nilagyan nila ng pangalan ng mga batas, of course. Ang mga scientific law, nilagyan nila ng pangalan. Pero kaya nila yon pinagsikapang aralin at hanapin sapagkat inaasahan nila na makakatagpo sila ng order sa universe. Alam nila na kapag pag gumawa sila ng certain experiment, merong resulta na ayon sa inaasahan nila. At tingnan mo sa mga sinaunang scientists, all of them naniniwala sa Diyos. Yun nga lang, yung mga bago, since sa evolution, hindi na. Pero, kahit ang science, hindi siya uusad kung walang mga scientists na naniniwala na merong order ang nature. And then, pangatlo, it is universal. Verse 4. Ang kanilang pangungusap ay lumaganap sa buong lupa at ang kanilang salita ay hanggang sa wakas ng sanlibutan. Sa kanila inilagay niya ang tabernakulo na ukol sa araw. So yan ang general revelation. Makikita mo na ito ay walang limitasyon sapagkat ito ay para sa lahat ng tao. Kaya pag pumunta ka sa chapter 2 verse 1, ang tao ay walang may kakatwiran sa Diyos. Now, bukod sa pagpapahayag ng Diyos sa kalikasan, makikita rin natin na nagpapahayag din ng Diyos sa pamamagitan ng kasaysayan. Sa Bible, marami tayong makikita na bago pa nangyari ay nagpahayag ng Diyos. Halimbawa, yung 4 na empire, yung sinaunang panahon, Babylonian Empire, Persian Empire, Greek Empire, at pagkatapos ang Roman Empire, lahat yun ay pinahayag na ng Diyos bago pa mangyari. Nagpahayag ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagga-guide sa history. And pinaka-importante sa lahat na nagpapakita ng general revelation ay tayong mga tao.
Hindi lamang dahil sa tayo ay merong laman at dugo na gumagana. Of course, pwede rin namang mangyari yan kung mangangatwiran tayo through evolutionary processes. Pero ang pinaka hindi mapapasubali ang pagpapahayag ng Diyos, gamit tayong mga tao doon sa ating espiritualidad. Kung walang espiritualidad ang tao, walang konsyensya ang tao, walang pakiramdam ang tao, na kagaya ng nakakaramdam tayo ng mga emosyon, pwedeng kagaya lang tayo ng mga hayop na gumagalaw. Malaya at gumagalaw. And we know na merong Diyos sapagkat hindi tayo kagaya ng hayop. Meron tayong espiritualidad. May konsyensya ang tao. May pagdidesisyon ang tao. Inilagay ng Diyos sa atin yung mga faculties para maintindihan siya, kagaya ng pag-ibig, puot, kapayapaan. Kaya pagka sinabi nating ang Diyos ay umibig sa atin, hindi pwedeng hindi mo maintindihan yun. Sapagkat naranasan mo na minsang umibig. Kapag sinabing ang Diyos ay napupuot sa kasalanan, hindi pwedeng hindi mo maintindihan yun. Sapagkat bilang tao, alam mo ang ibig sabihin ng puot. Di ko kagaya ng mga alaga nating hayop, pag pinagmalupitan mo, of course, lalayo sa iyo yun, pero lagyan mo pagkain, balik uli sa dati yun. Pero ang tao nagtatanim ng sama ng loob. Ang tao may capacity na bumuo ng relasyon at sumira ng relasyon. May kapasidad na mag-ayos ng relasyon, gumawa ng kapayapaan at mang-away. At mag-ayos ng nag-aaway. Ngayon, hindi pwedeng mangyari yun kung tayo ay gawa lang ng mga kemikal. Sinabi ng banal na kasulatan, ginawa ng Diyos ang tao ayon sa imahe ng Diyos. At kasama yan sa general revelation. Ang kalikasan, ang kasaysayan, at ang pagiging spiritual ng tao. Kaya nga lahat ng tao spiritual. Lahat ng issue ng tao ay spiritual na issue. Kahit unsaved, spiritual na nilalang. Kaya nga pag binasa mo sa Ephesians chapter 2 verse 1 to 3, yung kanyang ginagawa, yung pagsunod niya sa layaw ng kanyang katawan at pagsuway niya sa Diyos ay bunga ng masamang espiritu na gumagawa sa kanya. Kaibahan sa mga hayop, ang mga hayop walang espiritualidad. Ang tao meron. Because tayo ay ginawa ayon sa imahe ng Diyos. Huwag ka na magtaka kung bakit walang hayop na itatapon ng Diyos sa impyerno. Kaya, pag nakakita ka ng unsaved, spiritual na nilalang din yan. Kaya lamang, kung ang espiritong kumikilos sa kanya ay espiritu ng sanlibutan na ito at espiritual at espiritu ni Satanas, edi patay siya sa Diyos. Patay siya sa harapan ng Diyos. Hindi yan basta tinamaan ng kalibugan o tinamaan ng katakawan, tinamaan ng uhaw, tinamaan ng gutom. Kasi pwede ka naman magutom na hindi ka mananakit ng kapwa. Pwede kang tamaan ng kalibugan na hindi ka pupunta sa kapitbahay. At hindi ka magmumolestya ng kapwa. Pero since may masamang espiritu na kumikilos sa sanlibutan ito,
Hindi niya basta sisirain yung katawan mo, sisirain niya yung pagkatao mo. Malaki pinagkaiba nun. That's why ang tao ay alipin sa kasalanan. Kaya ang tao ay alipin sa mga bagay na hindi niya gustong gawin pero nagagawa niya at wala siyang lakas. Ngayon sabihin niyo sa akin, sino ang taong masaya na papunta siya sa pagkawasak na hindi niya mapigilan ang sarili niya? Yan yung kalayaang pinapangako ng Ebanghelyo ni Kristo. Yan ang epekto ng Ebanghelyo. Kung hindi didilat ang mata ng tao sa kaluwalhatian ni Kristo, hindi niya matatakasan ang masamang espiritu na kumikilos sa buhay niya. Magpaulit-ulit siya magsimba, pero hindi niya makikita ang Diyos. Maririnig niya ang Diyos, kagaya ng mga taong ito sa pamamagitan ng general revelation. Pero may isang problema ang tao na hindi niya kinoconsider. At ito yun. Walang makabubuhay ng kanyang spiritual na kalagayan. No, ang tao nagkasala sa Garden of Eden, nawala na siya ng relasyon sa Diyos. Pinalayas na siya sa presensya ng Diyos. At siya ay naging makasalanan. In that day, may namatay kay Adan. Kung kaya't, hindi maaabot yon sa pamamagitan ng general revelation. In fact, ang kalikasan at ang iyong konsyensya at ang kasaysayan ay matibay na ebidensya para hatulan tayo ng Diyos. Pero hindi magliligtas sa atin. Ang ating kasaysayan ay punong-puno ng pagkakamali at ang ating konsyensya ay punong-puno ng mga bagay na pinagsisisihan natin. At ang daigdig ay nagpapatunay na kapag gumawa ka ng mali, mawawasak. Kaya ang daming umaalma sa Chocolate Hills, may resort na. Sisira ang kalikasan. Pawasak. And that's reality. Every time na may namamatay, ipinapakita ng daigdig na ito mauuwi sa wala. Kahit sa kamatayan ng tao, nire-reveal ng Diyos na siya ay Diyos. Pero, kailangang ipahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa tao. Sa pamamagitan ng pangalawa, tinatawag natin, special revelation. So may general, merong particular, or special revelation. Ito ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na ang taong malayo sa Kanya ay inaabot niya at ipinahahayag ng Diyos ang Kanyang sarili sa tao. Now, pag binasa natin ngayon yan, ipitan natin ang Psalms 19, of course, in verse 7 hanggang sa verse 14. Pero pumunta tayo sa Hebrews chapter 1. Hebrews chapter 1, verse 1. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Makikita natin, sapagkat ito ay sinulat sa mga Hebreo, tumutukoy ito sa mga Israelita ng unang panahon. Nangusap ang Diyos sa ating mga magulang. Ang unang bahagi ng pagpapahayag ng Diyos sa kanyang sarili ay sa pamamagitan ng mga patriarka. Umpisahan natin halimbawa kay Noah. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili kay Noah sa isang espesyal na pamamaraan, sa isang partikular na pamamaraan.
At nakipagkasundo ang Diyos kay Noah. Isama natin dyan si Abraham. Kasi Abraham ay sumasamba sa Diyos-Diyosan sa kanyang lugar. Tinawag siya ng Diyos at ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili kay Abraham bilang tunay at buhay na Diyos. At naipagkasunduan ng Diyos kay Abraham na kanyang ipinamana kay Isaac, kay Jacob, hanggang sa buong bansa, sa bayan ng Israel. Hanggang sa tinawag ng Diyos ang Israel sa Egypt. Now, yung pangalawang bahagi ng pagpapahayag ng Diyos sa panahon ng mga propeta, hindi na siya basta tumutukoy sa isang pamilya, sapagkat itong pamilya ni Abraham ay lumaki at naging isang bansa. Ang kanyang pinakakauna-unahang propeta na kinikilala nila at dakilang propeta si Moises. Nagsalita rin ng Diyos kay Moises at ibinigay kay Moises ang 10 kautusan bilang kasunduan ng Diyos at ng bansa ng Israel. Simula kay Moises hanggang kay Juan Bautista, bago ipahayag sa sanlibutan, bago mangaral ang anak ng Diyos ng ating Panginoong Jesucristo sa sanlibutan, yun ay panahon ng mga propeta. Panahon ng mga patriarka, panahon ng mga propeta. Yun ay espesyal na kapahayagan ng Diyos sapagkat hindi yun ipinahayag sa buong sanlibutan. Kung sa general revelation, lahat pinahayagan ng Diyos, sa special revelation, pumili ang Diyos ng mga partikular na tao na ipahayag niya ang kanyang sarili. Pero huwag nating isipin na porket ang mga tao ay walang access sa special revelation na hindi na sila hahatulan ng Diyos. Tandaan mo, sapat na ang general revelation para sana ang tao ay hindi na tuluyang napalayo sa Diyos. Kaya lang, nabasa natin sa chapter 6 ng Genesis, lumala ng lumala ang kasamaan. Tandaan natin sa panahon ng Genesis, sa chapter 6, may mga anak ang Diyos. Kaya lang hanggang sa dumating ang panahon, nagkahalo-halo ang sistema. At of course, hindi ako naniniwala na mga anghel yon, na mga anak ng Diyos na nakipag-asawa sa mga anak ng tao. Hindi ako naniniwala ang anghel yon sapagkat hindi tinuturo ng Biblia na ang mga anghel may kasarian at nag-aasawa. So in fact, may anak ang Diyos sa chapter 6 ng Genesis na matitrace natin yon pabalik kay Adan. Sa may anak si Adan na nagsimulang tumawag ang mga tao sa Diyos. Tandaan natin si Enoch lumakad kasama ng Diyos. Pero isipin mo na lang na overrun ng kasamaan. Yung nag-iisang linya ng mga pamilya na nakakakilala sa Diyos. And then yung pangatlong panahon, ang panahon ng ating Panginoong Jesucristo, talatang 2, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. So patriarka, propeta, Panginoong Jesucristo. Ang matandaan natin, yan ang pagkakahati ng general, ng special revelation. Now, yung panahon ng mga apostoles at ang panahon ng iglesia ay nasasaklaw na yon ng panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Saklaw na yan ang panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Ang dahilan sapagkat bagamat isinugo ng Diyos sa mga apostoles, tandaan natin sila ay mga nangaral sa pangalan ni Kristo. At yon ay panahon ng banal na Espiritu. Huwag nating isipin na ang mga apostol sa kanilang panahon ay sumusunod lamang sa kautusan ni Kristo o ginagawa lamang nila yung iniwang trabaho ni Kristo. Hindi.
sila ay gumagawang kasama ng Panginoon. Hanggang sa ngayon, hindi lang tayo basta sumusunod sa Panginoon. At hindi lang natin pinagpapatuloy yung naiwang gawain ni Kristo. Gumagawa ang Panginoon kasama natin, kagaya ng gumagawa ang Panginoong Jesucristo sa panahon ng mga apostoles, kung kaya't kailangang may banal na Espiritu. Ito pa rin ay panahon ng ating Panginoong Jesucristo. At ang Panginoong Jesucristo ay patuloy na nagsasalita sa iglesia sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At patuloy pa rin siyang tumatawag ng mga tao sa kaligtasan, sapagkat si Jesucristo na umakyat sa langit ay buhay. Ngayon, yang mga bagay na yan ay kailangang maisulat. Sa huling panahon, na natigil na ang revelation, natapos na ang pagpapahayag ng Diyos sa parang espesyal na kaparaanan, meron na tayo ngayong written revelation, nasusulat na kapahayagan. Asan ang galing ang nasusulat na kapahayagan? Galing yun doon sa espesyal na kapahayagan dito sa mga taong ito. Kaya binasa natin sa 1 Peter chapter, o dapat ko sabihin 2 Peter. 2 Peter chapter 1, verse 21, ikalawang Pedro 1:21, ikalawang Pedro 1:21, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na naudyukan ng Espiritu Santo. So yung mga tao nung unang panahon, pag sila ay nagsasalita, sila ay ginagabayan ng banal na Espiritu. At bago mamatay ang mga apostoles, si Pablo ay sumulat sa mga iglesia. Nandito rin sa ikalawang Pedro 3. Ang talata ay 15. At inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas, na gaya rin naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid, na ayon sa karunungang ibinigay sa kanya ay sinulatan kayo. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, na dooy sinasalita ang mga bagay na ito, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain, na sinisinsay ng mga di nakaalam at mga walang tiyaga, na gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, sa ikapapahamak din nila. Kung mapapansin natin, sapagkat yung mga sulat ni Pablo mahirap intindihin, kaya ginagawa ng iba, minamali ang pagpapaliwanag, which is makikita natin na itinatrato ni Pedro ang sulat ni Pablo bilang kasulatan. Sabi niya, ginagawa rin nila yan sa ibang kasulatan. So ang tingin ni Pedro sa sulat ni Pablo ay kasulatan. At ang paniniwala ng mga Kristiyano sa unang daang taon patungkol sa kasulatan, ikalawang Timoteo 3:16, alam natin, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. O ang buong kasulatan ay kinasihan ng Diyos. At ito ay kapakipakinabang sa pagtuturo, sa pagtutuwid, pagsansala at pagsasanay sa katuwiran upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal at tinuwang lubos sa lahat ng mabuting gawa. So diyan, yan ang special na revelation. Kasama ang banal na kasulatan sa special na revelation. Hindi ko itatanggi na ang Biblia ay sulat ng tao. Sulat ng tao yan. Pero hindi mula sa tao. Sapagkat nagpahayag ang Diyos sa mga kagaya ni Abraham at ni Moises. At si Moises ay sumulat ayon sa kapahayagan ng Diyos ng mga kautusan. At nagpahayag ang Diyos sa mga propeta, at nagpahayag ang Diyos sa pagkakatawang tao ng Panginoong Jesucristo, at nagpahayag ang Panginoon sa mga apostoles
At yan ay isinulat, nilagay sa banal na kasulatan. Now, bumalik tayo para sa matapos na tayo, buksan natin uli sa Psalms chapter 19 verse 7. Kung kaya't, makikita natin na ang kautusan ng Panginoon ay, basahin natin, verse 7. At tingin ko, hindi natin kailangan to ipaliwanag. Ito ang mga biyayang makukuha natin sa mga espesyal na kapahayagan ng ating Panginoon. Talatang 7, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagpapanauli ng kaluluwa. Ang kaluluwang napalayo ka sa Panginoon, ipinapabalik ng ating Panginoon, pinapanauli ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kautusan. Ang patotoo ng Panginoon ay tunay na nagpapapantas sa hangal. Bakit nagpapapantas? Tumalong ka sa verse 11. Sapagkat may mga bagay na sinasabi ng Panginoon in advance. Verse 11. Higit dito sa pamamagitan ng mga iyo'y mapagpapaunahan ang iyong mga lingkod. Sa pag-iingat ng mga yaon ay may dakilang gantimpala. Yan ang epekto ng salita ng Diyos. Kung bakit ang mga hangal ay nagiging pantas. Hindi dahil sa magaling silang mag-ayos ng problema. Dahil supposedly, dapat ang problema nalalayuan yan. Malayo pa lang, naiiwasan na yan. Sapagkat kung makikinig tayo sa payo ng salita ng Panginoon, doon ka makakakuha ng reward. Minsan, reward na naging bato pa. Sapagkat kung hindi mo yan makukuha sa pamamagitan ng pagsunod kay Kristo, sa pagsunod sa salita ng Panginoon, gagamitin mo yan na pang-ayos ng problema mo. So, nagiging pantas ang mga hangal sapagkat ang salita ng Diyos, ang kautusan ng Diyos ay laging nauuna sa atin. Hindi kailangan lahat ng bagay at lahat ng mali ay maranasan para matutunan. Kaya nga may salita ng Diyos. Kaya nga maraming kasaysayan ng pagsunod at pagsuway kay Kristo na nakasulat sa banal na kasulatan na kailangan nating unawain, intindihin, paniwalaan. Sapagkat utak ng sanlibutan na kailangan mo munang madurog bago ka matutong mabuo. Bakit? Sino ba makakatiyak sa'yo na mabubuo ka pa pagkatapos mong madurog? Naisahan ka ni Satanas. Dahil pag durog ka na, hindi mo magagarantiyahan na mabubuo ka pa. Sabihin sa'yo ni Satanas, magwalwal ka muna. Pag naranasan mo yan, tsaka mo lang maiintindihan kung bakit. Tapos ng panahon na tatanggalin mo na yung bisyo mo, hindi mo na matanggal. Alipin ka na ni Satanas. Sapagkat ikaw yung isa sa mga taong naniniwala na kung hindi ko dadaanan, hindi ko matututunan. Sige, magkamali muna tayo sa pag-ibig ng maraming beses bago tayo matuto. Sige. Ngayon, laspag ka na at pagod na ang puso magmahal, paano ka makakapag-ayos ng relasyon? Naisahan ka ng dyablo. O di ba? Sapagkat sa una pa lang may banal na kasulatan eh. Kaya biyaya na lang ng Diyos kung tayong mga makasalanan ay magkaroon ng karunungan tungo sa kaligtasan. Na nakatagpo tayo ng bagong buhay kay Kristo. Pero maraming mga Kristiyano pa rin hindi naniniwala na ang salita ng Diyos laging advance. Kaya nga, hindi natin tinuturuan basta ang mga miyembro mag-solve ng problema. Tinuturuan natin ang mga miyembro na huwag pumasok sa problema. Pagkat hindi mauubos ang problema sa sanlibutan. That's why importante ang discipleship.
Dahil mauubos ang oras nating katotroubleshoot ng isang daigdig na sira. Hindi ba? Para ka nanonood ng TV sira. Yung sabihin mo, ba't mo pinupukpok yan? Hindi kasi may mood eh. Saan naman nakita ang TV may mood? Hindi, may kasi may sumpong to eh. May sumpong pa. Ang computer na gumagana kapag ka gusto niyang gumana. Imbis na tinatrabaho mo yung dapat mong trabahuhin, ikaw ang nag-a-adjust na nag-a-adjust. Alam naman natin na ang tao hindi na mabubuo. Maliban na ituro natin sa kanila ang ebanghelyo, sampalatayanan nila si Kristo, which is wala tayong control doon. We just share the gospel. Pero the point is this, ayos tayo ng ayos ng problema, at pagkatapos pasok tayo ng pasok sa problema. Ano mangyayari? Mauubos ang oras natin, mauubos ang resources natin, mauubos ang lakas natin, mauubos ang lahat. Diba? Itapon mo yung TV mo, bumili ka ng bago. Diba? Para hindi mo pinupokpok. Hindi ba? Diba? Itapon mo yung mga Diyos-Diyosan mo pagkatapos sumunod ka kay Kristo. Pagtiwalaan mo siya. Ayun. Deny yourself and you take up the cross. And you follow Jesus sapagkat ipinahayag ng Diyos ang lahat ng kanyang kabutihan at ang lahat ng kanyang habag sa kung anong nasusulat sa banal na kasulatan sa buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. So yun, verse 8, ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid na nagpapagalak sa puso. Ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng mga mata. Ang takot sa Panginoon ay malinis na nanatili magpakailanman. Ang kahatulan ng Panginoon ay katotohanan at lubos na matuwid. Makikita mo, bakit ipinahayag ng Panginoon ang kanyang sarili sa espesyal na kapahayagan? Nandiyan na sagot. Para ang mga tao magkaroon ng bagong puso. Para ang tao magkaroon ng katalinuhan ng Diyos. Para ang mga tao magkaroon ng kaligayahan sa Diyos. At para ang tao magkaroon ng maliwanag ng mata patungkol sa mga kalooban ng Diyos. So you see, pwede tayo magbasa ng mga banal na kasulatan pero hindi lumiliwanag ang mata natin. Pwede tayo magbasa ng mga tuntunin ng Panginoon pero hindi nagagalak ang puso natin. Pwede tayo magbasa ng kautusan ng Panginoon na hindi nako-convert ang ating mga kaluluwa. And yan ang nakakalungkot sa mga churches. Pag nagbasa ka ng kautusan, sasabihin sa iyo, hindi ka nangangaral ng biyaya. Hindi mo ba naisip na biyaya ng Diyos sa iyo na ituwid ka niya at pag-utusan ka niya? Pwede ka naman niyang pabayaan sa common sense mo. Pwede ka naman niyang pabayaan sa iyong sariling pakiramdam. Pwede mo namang daanin yan sa iyong sariling daan. At pwede ka namang mag-submit sa Panginoon at magiging maayos ang lahat. Pero nire-reveal ng Diyos ang kanyang sarili sa atin sa kaparaanan na hindi kayang gawin ng langit. The heavens declare the glory of God. Ipinahayag niya sa pamamagitan ng Ebanghelyo dahil pag nakita mo ang kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesus Christ, magkakaroon ka ng buhay sa Diyos. Makakalaya ka sa Diyos ng sanlibutan ito. 2 Corinthians chapter 4, yun sinasabi ko. At yung mga hindi nakakakita ng kahalagahan ng pakikisama kay Kristo, mga napahamak. Sinabi ni Apostol Pablo, kung ang aming ebanghelyo ay natatalukbungan, ito ay natatago sa mga napapahamak. Kaya ang Diyos ay may special na revelation sapagkat ang Diyos ay humihirang ng mga tao.
At ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa mga tao na nais niyang ipahayag ang kanyang kalooban. Sabi ng chapter 11 ng Matthew, ang Panginoong Hesukristo ay nagalak sa kanyang puso. Sinabi niya, pinupuri kita, Ama, sapagkat itinago mo to sa mga pantas, ipinahayag mo to sa mga mangmang. Walang nakakita sa Ama, maliban na sampalatayanan nila ang anak, at walang makakilala kay Kristo maliban na ipahayag ng Ama. Chapter 11 yan. And then sinabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong mga nabibigatan. So yun ang reason kung bakit namin lumalapit sa Diyos pero hindi nagagaanan. Because higit sa maiiyakan ang kailangan ng tao. Totoo naman, lahat ng umiiyak, di ba, gumagaan ng kalooban? Totoo eh. Pagka malungkot ka, umiyak ka lang. Tapos mong umiyak, magaan ang kalooban mo. Pero higit sa mahihingahan ng sama ng loob ang kailangan mo. Kailangan mo relasyon sa Diyos. Magkaiba yun, my friend. Because pagka nakilala mo ang Panginoon, magkakaroon ka sa Kanya ng kagalakan, katalinuhan, at pagkatakot sa Diyos. So paano ka ba nakikipagrelasyon? Pag nakikipagrelasyon ka, hindi pwedeng walang emosyon. Makipagrelasyon ka sa Diyos na wala kang takot sa Diyos. At makipagrelasyon ka sa Diyos na hindi ka humahanga sa katalinuhan ng Diyos. Kung meron ako may kilalang tao na mas matalino sa akin sa field na pinag-aaralan ko, halimbawa, sa College of Business, makakita ko na mas matalino sa akin. Tatanungin ko araw-araw patungkol sa mga tricks of the trade. In fact, mas marami ako natutunan sa mga pagtatanong sa mga marunong. Pero kilala natin ang Diyos, pero hindi tayo namamangha sa katalinuhan ng Diyos. In fact, maraming salita ang Diyos, dinidiscard natin sa basurahan. Hindi ganyan na makipagrelasyon sa Diyos. Inireveal ng Diyos ang kanyang sarili upang tayo ay magkaroon ng relasyon sa Kanya. And that's why ang ating kaluluwa ay hindi dapat nalalayo sa Diyos. Di ba sabi ng banal na kasulatan? Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. And it's only made possible sa pamamagitan ng kanyang salita. So pagka sinabi ng Diyos, hindi niya binabawi. So ano dapat ang response natin sa lahat ng ito? Verse 10, dapat pagdasaan natin ang salita ng Diyos. Verse 10, mga pinipitang higit kaysa sa ginto o higit kaysa maraming dalisay na ginto, lalong mainam kaysa sa pulot at pulot pukyutan. Higit sa kayamanan at higit sa kalusugan ang salita ng Diyos. Kung meron kang oras sa umaga para kumain ng almusal, may oras ka rin para magbasa ng salita ng Diyos at mag-devotion. Kung may oras ka para mag-stretching sa umaga at mag-jogging sa umaga, hindi pwedeng wala kang oras para sa salita ng Diyos. Sapagkat hindi devotion ang ini-skip mo. Ang ini-skip mo, yung pakikisama mo sa Diyos. Gumagawa ka ng tension sa relasyon ninyo ng Diyos. Gumagawa ka ng tension sa banal na Espiritu. Sabi ng banal na kasulatan, and grieve not the Holy Spirit of God. Gumagawa ka ng problema sa relasyon nyo ng Panginoon. If you have time for your business, huwag kayo mawala ng time sa inyong pakikisama sa Diyos. Pinagnanasaan higit sa ginto, kayamanan, pinagnanasaan higit sa pulot pukyutan. At kahit noong unang panahon pa, ang honey ay source ng maraming mga vitamina. Kaya nga sumikat yung high dessert noong unang panahon. Di ba? Kasi for healthy living,
Ngayon, ang dami ng peking honey. So, nasain natin ang salita ng Diyos, higit sa kayamanan, higit sa kalusugan. Kaya sabihin ko sa iyo, kahit mamamatay ka na, you can meditate sa salita ng Diyos. At pwede kanyang bigyan ng kapahingahan bago ka tumawid sa dako paroon. Verse 11, higit dito sa pamagitan ng mga iyo'y mapagpapaunahan ng iyong mga lingkod. Sa pag-iingat ng mga yaon ay may dakilang gantimpala. Ang pagsunod ay pagsubok sa pananampalataya. Tandaan natin yan. Pag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, kumbinsido tayo na gagawin ng Diyos yung kanyang sinabi. Pero pag nilagay tayo sa pagsubok, hindi natin susundin. Tandaan natin, hindi nasasayang ang pagsunod sa salita ng Panginoon. Yun ang kaparaanan ng Diyos para matupad niya sa atin ang kanyang kalooban. The moment na humakbang ka para sumunod kay Kristo, tinutupad na ng Diyos ang plano niya sa buhay mo. Sapagkat pagkabit-kabitin mo lahat ng pagtitiwala at pagkabit-kabitin mo lahat ng pagsunod, wag mong sabihin ang dulo niyan, hindi kalooban ng Diyos. Pero ganito gawin mo, lahat ng pagsuway mo, ipunin mo habang nabubuhay ka at pagsunod-sunodin mo. Hindi mo namamalayan, sa dulo niyan, ang layo mo na sa kalooban ng Diyos. And some Christians will not retrace their steps pabalik. At hahanapin nila, saan ba ako nagkamali? You see? Rewarding sumunod sa salita ng Diyos. Kapag naunawaan natin ang salita ng Panginoon, may kasamang takot. Hindi ako naniniwala sa malas. Pagkat hindi ako naniniwala sa swerte, pero pakiramdam ko mamalasin ako pag hindi ako sumunod sa Panginoon. Verse 12, sino makakasiyasat ng kanyang mga kamalian? Paliwanagan mo ako sa mga kubling kamalian. Italikod mo rin ako sa iyong lingkod, ang iyong lingkod sa mga kapalaluang sala. Huwag mong papagtaglayin ang mga yaon ng kapangyarihan sa akin. Kung magkagayoy, magiging matuwid ako at magiging malinis ako sa malaking pagsalangsang. Tandaan natin, may konsyensya tayo. Pag nagkamali tayo, siguradong tatapalan natin yan ng tama. Pag nahuli ka sa paggawa ng kasalanan, sisiguraduhin mong kasunod yan, magbabait-baitan ka. Pero ang binibigay ng salita ng Diyos ay eksaktong self-awareness. Tandaan natin, walang ibang nakakabisado sa tao maliban sa Diyos. On point lagi ang salita ng Diyos pag pinag-usapan ang konsyensya ng tao. Hindi mapapasubalian yan. Kaya sa simbahan, kahit anong tago ng kasalanan, makikita yan sa bunga at makikita yan sa kilos. Bakit? Hindi dahil sa marunong tayo magbasa ng kilos, kung hindi dahil naniniwala ako sa salita ng Diyos. Kung nandito ang sintomas, siguradong meron yan ditong ugat. Di ba? Now, ganito yan. Pag tayo ay nagsisiyasat ng ating sarili sa salita ng Diyos, nakikilala natin ang ating sarili. At pag nakilala natin ang ating sarili at naging honest tayo sa salita ng Diyos, hindi pa nangyayari na i-correct na natin. Hindi ka pa nagnanakaw, nakita mo na nag-iimbot ka. Hindi mo pa inaaway yung dapat mong awayin, nakikita mo na sa sarili mo na magagalit ka. Hindi mo pa nakikita, hindi pa nangyayari yung tukso, nakita mo na sa sarili mo na darating ka sa tukso, at pagkatapos pag natukso ka, siguradong mahuhulog ka. Pero hiwalay sa pagkakilala sa salita ng Panginoon, para tayo nakapiring at kinakapa natin. Samantalang nasa liwanag naman tayo, tanggalin mo ang piring mo sa mata at magtiwala ka sa Panginoon. Kung kaya't minsan,
Bagamat yung warning ng Diyos nasa harapan na natin, hindi pa rin tayo nawawarningan. Dahil ang problema, akala natin wala sa atin yung mga sintomas ng mga bagay na dapat mawarningan tayo. Isip mo, hindi. Yung warning na yon para kay Richard yon, para kay brother yon, para kay sister yon. Pero hindi ka para kang tumingin sa salamin na hindi mo nakita na yung ine-explain ng salita ng Diyos, ikaw yun. Mahirap lang talagang tanggapin. Pero ang magandang bagay doon, na ipapaliwanag na sa atin ng Panginoon ang mga ugat na mas mga malalaking pagkakamali sa hinaharap. Dahil magpapaulit-ulit yan. Pagka hindi namatay ang ugat. Kaya ang banal na kasulatan, magsisiyasat yan ng ating mga kamalian. Sinong nakakasiyasat ng kanyang kamalian? Pagka siniyasat natin yung kamalian natin, ang hinahanap natin, sinong nag-umpisa? Bakit? Kasi pag malaman ko kung sinong nag-umpisa, edi may justification. Diba? Hindi may justification. Diba? Dahil kung iniisip na lahat ng kasalanan ng tao, laging may lusot yan. Laging may lusot. Hanggat hindi mo tinatalo sa pangangatwiran ng salita ng Diyos yung palusot ng tao, may tutuwid mo lang siya sa ibabaw, pero nandun pa rin yung sa baba. Kawawa ang tao na hindi tinutuwid ng Panginoon. Binasa natin nakaraan, di ba? Mapalad ang taong tinutuwid ng Panginoon. Bibigyan siya ng Panginoon ng kapahingahan sa panahon ng sakuna. O alam nyo na kung bakit maraming mga nagpapakilalang Kristiyano na walang kapayapaan sa gitna ng sakuna. Matigas ang ulo. Mga in denial, ayaw umamin. Harap-harapang nagsisinungaling sa Panginoon. Nagdidebosyon naman araw-araw, pero parang napaka-ignorante niya sa kanyang spiritual na kalagayan. You see? Hindi kalugian sa atin kung aamin tayo sa harapan ng Diyos kasi maitutuwid tayo sa puso pa lang. At pagkatapos, ano mangyayari? May mga bagay na sinasadya nating mga alam nating kasalanan, sinasadya natin. Verse 13, kaya nga sinabing, italikod mo rin ang iyong lingkod sa mga kapalaluang sala. Alam mo yung kapalaluang sala? Mga kasalanang pinagyayabang mo pa. Presumptuous sin, sinasadya. And a reason because, bakit ang tao may kasalanan siyang pinagmamalaki pa niya? Pag itinuloy mo yung verse 13, huwag mong papagtaglayin ang mga yaon ng kapangyarihan sa akin. Yun. Bakit ang tao gumagawa ng kasalanan pinagmamalaki pa niya? Kasi yung kabaliktaran nun sa verse 30 nakasulat, kung itatalikod ka ng Diyos sa mga kayabangang kasalanang ipinagmamayabang natin, hindi yun magkakaroon ng kapangyarihan sa'yo. So ibig sabihin, yung taong nagmamayabang sa mga kasalanang ginagawa niya, alipin ng kasalanan. Na hindi mo na kayang labanan, kaya ang ginawa mo, ginastify mo na lang, pinagmalaki mo na lang. O hindi ba? O hindi ba, pagka inintindi mo kung paano, how it works sa puso ng tao, hindi ba tama yun? Wala ka nang magawa sa kasalanan ginagawa mo, kaya pinagmalaki mo na lang, binalandra mo na lang sa Facebook. Wala na, alipin ka na eh. Di ba? Kaya sabi ni David, italikod mo ko sa mga mapagpalalong kasalanan, huwag mong hayaan yung magtagumpay sa akin. Dahil sa oras na maging addict ka dyan, siguradong pagka nalubog ka dyan, at nahawakan ka niyan sa leeg, titigas ang puso mo, lalakad ka dyan habang gumagawa ka ng kasalanan sa Diyos. At minsan sasali kayo sa gawain ng Diyos. Alam niyong may mga ron kayo mga tinatago sa mga puso ninyo.
Bakit? Kasi hindi ka naman naalipin yan kung hindi mo yan inumpisahan eh. Sana nung umpisa pa lang lumapit ka na sa Panginoon. Sana in-apply mo na yung verse 12 eh. Sana siniyasat mo na yung mga kamalian mo eh. At hindi nagagalit ang pastor, hindi nagagalit ang mga matatanda, nahahabag ako. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nga may Hesus Kristo. Hindi ba? Upang ganun maging matuwid tayo. Diba? Kaya pagka tinalikod tayo ng Panginoon sa mga mapagpakumbaba, sa mga mapagmataas na kasalanan, nawalan nyo ng kapangyarihan sa atin, makakalakad tayo ng matuwid. Pero kagaya mga tumatalikod sa pananampalataya, mayroon tayong pangangaral isang gabi, hindi yan nangyari overnight. May mga kasalanan niya na hindi tinuwid at hindi natuwid at hindi nagpatuwid hanggang nangibabaw na nangibabaw sa kanya ay pinagmalaki niya na sa Diyos. At padalangin natin sa Panginoon kung mayroon tayong ginagawang kasalanan sa harapan ng Diyos na nakakahadlang sa atin sa paglilingkod. At nag-aalis ng ating sinseridad sa Panginoon, sasabihin natin sa Panginoon ng panalangin na yan. Italikod mo rin ang iyong lingkod sa kapalaluang sala. Kita mo yung dasal na yan? Panginoon, italikod mo ko. Lahat ng kasalanan nakatalikod sa Diyos. Gets nyo? Panginoon, doon ako nakaharap sa kasalanan, italikod mo ko. Parang kagaya ng iharap mo ko sa iyo. Huwag mong hayaan na maghari sa akin ang kasalanan, hayaan mo na ang biyaya maghari sa akin, magiging matuwid ako. Di ba? 6:40 ng Romans. Di ba? Dahil ang tao magbigyan mo ng kautusan niyan habang gumagawa ng kasalanan, susundin niya ang kautusan. Lalo siyang magmamayabang. O bakit? Kita mo, pastor, sipag-sipag ko sa gawain, no? Pero ang dumi ng konsyensya. Gumagawa ng kasalanan. Bakit? Nakasunod sa kautusan eh. Diba? Kaya our prayer is, verse 14, ito sa mga paborito kong verse. Alam mo ngayong gabing ito, hindi ako naghanda ng message. The only thing na ginawa kong paghahanda rito, binasa ko yung aking mga devotion 4 years ago. Binasa ko yung mga devotion ko 4 years ago. Meron akong devotion dito 4 years ago. Yun lang ang paghahanda na ginawa ko. Kaya parang loose ang aking pagpipreach. So sa tingin ko, hindi naman ako na off topic. Maging kalugod-lugod nawa ang salita ng aking bibig. At ang pagbubulay ng aking puso ay ng aking puso sa iyong paningin, o Panginoon, na aking malaking bato at aking manunubos. Kung may ginagawa ang kapahayagan ng Diyos sa atin, pag nakilala natin ang Diyos, ang una nating magiging impression sa sarili natin, hindi tayo karapat-dapat. Walang sino mang tao na nagkaroon ng face-to-face na pangunawa sa glory ng Diyos at pagkatapos nagkaroon ng yabang sa sarili. Para ka nakipagmatigasan sa tapat ng araw, of course, hindi ka magwawagi sa araw. Tumayo ka dyan sa tapat ng 12:00 ng tanghali, na wala kang payong. At tandaan natin, ang layo niyan ay 8 minutes sa atin. Bago dumating ang araw, ang liwanag ng araw sa lupa, 8 minutes muna. Pero tandaan mo, liwanag yan. Hindi ang walking distance na 8 minutes hanggang 7-Eleven. Liwanag yan. Yung pinakamalakas na spotlight, kayang pumunta ng malayong-malayo, isang bukas lang. So, what if makipag face-to-face tayo sa Diyos? Siyang liwanag mismo. Kasi si Job, akala niya yung pagsubok sa kanya ng Diyos ay talagang matuwid na siya. At sa kanyang pagiging matuwid, sinubukan niyang makipag-argue sa Diyos at sinabi sa kanyang Diyos, nasaan ka nang ginawa ko ang lahat ng bagay? And that's the general revelation. Nasaan ka nang ginawa ko ang langit at lupa?
Nasaan ka nung nilagay ko ang mga bituin? Now, makinig ka sa sasabihin ko sa iyo, and that is a special revelation. Ang sabi ni Job sa dulo, Panginoon, noong una narinig lang kita, ngayon nakikita na kita. At nahihiya ako sa aking sarili. Hihiga ako sa alabok. And so mga kapatid, walang ibang epekto sa atin dapat ang pagpapahayag ng Diyos sa kanyang sarili maliban sa magdasal tayo na sana lahat ng aking sasabihin ay maging kalugod-lugod sa iyo. Sana ang laman ng aking puso, ang laman ng aking isip ay kinatutuwa ng Diyos. Ang handog sa Panginoon ay pusong mababa. Importante ang relasyon sa Diyos. Sapagkat kung may tama tayong relasyon sa Diyos, yung mga bagay na hindi natin kayang gawin at ipaglingkod sa Panginoon, gagawin niya sa atin. Pero paano kung ang puso mo ang may problema sa harapan ng Diyos? Walang problema kung hindi ka makapagbigay. Kasi gawa ng kamayan. Sapagkat kung hindi ka mapagbigay, kung hindi ka makakapagbigay, eh pwede mong hingin sa Diyos na gumawa siya sa buhay mo. Pero paano kung ang problema ng puso mo, hindi ka masaya sa Panginoon? Kaya minamahal ng Diyos hindi yung nagbibigay, kung hindi yung masayang nagbibigay. Kung hindi ka makasama sa mga gawain sapagkat mahina ang katawan mo at marami kang pinagkakaabalahan. Samantalang kung may panahon naman talaga tayo dapat nating gawin. Hindi problema yan. Ang problema mo ito. Kung hindi na tayo takot sa Diyos. At hindi na natin nadarama yung habag ng Diyos para sa mga taong nangangailangan din ng habag. Sapagkat yung hindi natin kayang gawin sa atin yung Diyos yun. Pero paano kapag ang puso natin malayo na sa Diyos? Gusto mo bang umepekto lang ang salita ng Diyos para ipakita mo sa gawa? Maganda yun. Which is wala naman talagang gagawa ng kasamaan sa iglesia dito. Kaya nga kung may gagawa ng kasalanan dito, itatago. Pero wala na tayong masyadong iisipin dyan. Eto na lang. Hindi mo pwedeng maranasan ng Diyos sa pamamagitan lang ng iyong gawa. Kailangan mo maranasan ng Diyos sa iyong isip, sa iyong konsyensya. Kung natatakot ka lang sa Diyos na ipinapakita mo sa gawa, baka takot ka lang mahuli ka ng pastor at mapagsabihan ka ng mga kapatid, mapagsabihan ka ng mga matatanda. Ang pagkatakot sa Diyos ay hindi dyan, sa puso. Nandyan ang Diyos. Kahit habang gumagawa ka ng kasalanan, tumingin ka sa langit, tumingin ka sa bituin. Habang nagbibisyo ka, tumingin ka sa langit, sa mga ulap. Sa tingin mo ba'y naglagay ng ulap niya dyan? Gusto niya yung ginagawa mo. It goes to the conscience. So paano natin nasabing ligtas tayo kung masunurin lang tayo sa gawa pero hindi tayo masunurin sa puso? Roma 9 nakasulat. Roma 6 nakasulat. You have obeyed from the heart that kind of doctrine which was delivered unto you. Kaya pinangaral sa atin sa gabing ito ang pagpapahayag ng Panginoon. Deuteronomy 29:29. Ang mga sikretong bagay ay sa Panginoon. Pero yung mga bagay na gusto niyang ipahayag sa atin, ipinahayag niya sa kanyang kautusan upang ituro natin sa mga bata. Ituro natin sa mga kabataan. Ituro natin sa mga anak natin
at para sundin natin. Kung meron kayong reflection bukas, di ba magre-reflect kayo sa preaching? Deuteronomy 29:29. So, kung iwan sa inyo ang talatang yan, walang bagay na hindi alam ang Diyos. Kaya nga lahat ng lihim nauukol sa Panginoon. Di ba? Ngunit ang mga bagay na hayag ay nauukol sa atin at sa ating mga anak magpakailanman upang ating magawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito. Purihin ng Panginoon. Salamat sa daigdig na ginagalawan natin at sa kanyang salita.